of the nation. Tingin ng ilang miyembro ng minority bloc, minamadali ng mayorya ang pag-amyenda sa rules ng Senado para sa interes ng ilang senador. Nauwi sa pag-walkout ng minority senators ang debate ukol dyan kagabi. Sabi naman ng isang eksperto, sakaling maamyendahan yan, mangingibabaw pa rin ang magiging utos ng korte. May report si Sandra Aguinaldo. Can be discussed in the actual motion. Can be discussed. Habang nagwo-walkout ang minority senators kagabi, sa gitna ng debate sa pag-amyenda sa Senate rules, kaugnay ng paglahok online sa sesyon, naiwan sa session hall ang leader nilang si Senador Tito Soto. Sa rules kasi, kapag may nag-question sa quorum, kailangan mag-roll call para malaman kung meron bang 13 o mahigit kalahati ng bilang ng mga senador sa sesyon. Kung kulang, kailangan nilang agarang mag-adjourn. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules? Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes. I think we still have the quorum. Once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit na present lahat o kulang kanina. Not upon a situation, Madam President, when they readily and willingly walk out. Takes precedence. Hindi po yun. The rule states that the motion to adjourn takes precedence. Adjourn session. Dahil sa walkout ng Senate minority, naiwasan ang pagtalakay sa posibleng pag-aproba sa mungkahi na inalmahan ng Senate minority. Nanindigan kasi silang dahil na-i-refer na ang mungkahi sa Committee on Rules, hindi ito basta-basta maibabalik sa plenaryo. Bagong motion ito. Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Madam President, point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 136. Yung kasama niya ay walang Session is kinalaman, suspended. walang alam sa batas. Sinuspindi ang sesyon pero nagpatuloy ang mainit na debate hanggang sa nauwi sa walkout. Can be discussed in the Tingin ng ilang minority senators, minamadali ng mayorya ang pag-amyenda sa rules para sa interes ng iilang senador. Alam naman namin na ito ay para doon kay Bato, ito ay para doon sa dalawang mahuhuli ng mga senador na may lalabasan ng warrant para maka-attend pa rin sa session habang nakakulungan sila or wherever, pagkatapos pwedeng bumoto. Tanong naman ni Senadora Amy Marcos. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan. Opo, nag-file ang ilan sa amin ng resolution para payagan siya. Dininay po. Yes. And actually, kahit napagbigyan, wala naman siyang internet connectivity sa loob ng kulungan niya. Anong napaka-special ngayon para payagan yun? Nang di pinayagan ng mayorya, naalala ni Congresswoman Laila De Lima na sinabihan siya ng nooy Senate majority na humingi ng court order pero hindi siya pinagbigyan ng korte. Hindi rin siya pinagamit ng anumang gadget kaya sulat kamay ang kanyang komunikasyon. Sabi ni De Lima, hindi dapat payagan ang gusto ngayon ng mayorya. The agenda there is to be able to allow the likes of Senator Bato to participate and also all others, the others who might be not
who might be deprived also of liberty because of involvement in certain cases, especially in impeachment trial. Ang trial, the judge must be able to personally witness or see and hear and examine the evidence, not remote. Ayon naman sa isang law expert, court order at hindi Senate rules ang masusunod. If ever matuloy yung amendment, hindi niya binibigyan yung Senado ng kapangyarihan na ipag-utos or pilitin yung ibang ahensya ng pamahalaan na nasa ibang sangay ng gobyerno, no, na ipamalakad yung patakaran ng Senado. Sandra Aguinaldo, GMA News. Sinuyod ng mga otoridad ang isang bahay umano ng kaanak ni Senator Robin Padilla sa Pampanga na pinagtaguan daw ni Senator Bato de la Rosa. May hiwalay na operasyon din sa Parañaque at Bulacan. May report si JP Soriano. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at National Bureau of Investigation o NBI sa subdivision na ito sa Angeles, Pampanga. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na nagtago roon si Senator Bato de la Rosa. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bitbit ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC para kay de la Rosa. Sinamahan ng mga otoridad ng purok leader na may access sa bahay. Hinalughog nila ang lahat ng pwedeng pagtaguan ni de la Rosa. Pero walang kahit anong bakas ng senador. Nag-search lang po, sir. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira. Kasi hindi naman po siya taga rito. Wala naman po kaming nabalitaan na may bahay dito. Hinanap din si de la Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin daw ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Pagmamay-ari rin umano ni Carino ang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si de la Rosa. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay? Tama po yun dahil dun po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during dun po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa. Kasabay ng operasyon sa Pampanga, nagsagawa rin ng operasyon sa Parañaque at Bulacan. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandun doon si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive doon sa mga lugar natin pinuntahan. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ni Senador Padilla at Carino. Sa isang post, humingi ng pasensya ang misis ni de la Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka raw sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng search warrant. Samantala, iniutos na ng Firearms and Explosives Office ng pulisya ang pagbawi sa lisensya ni de la Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 120 baril ni de la Rosa. Sa huling address ni de la Rosa, isisilbi ang utos kaugnay niyan. Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority. Pero sabi ng abogado ni de la Rosa, tanging conviction lang at court order ang pwedeng pagbatayan para bawiin ang lisensya sa baril ni de la Rosa. Hindi pa naman anya convicted si de la Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. JP Soriano, GMA News. Plano ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ireklamo ng obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa Department of Justice. Kaugnayan ng pagtulong ni Padilla kay Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado noong madaling araw ng May 14. Sabi ng CIDG, lumalabas sa investigasyon na planado ang nangyari. Binuntutan umano ang SUV ni Padilla ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Padilla. Nauna niyang sinabi na nakisakay lang sa kanya si de la Rosa. Question din niya kung illegal ba ang kanyang ginawa dahil wala pa anyang arrest warrant laban kay de la Rosa mula sa isang local court. Patay ang isang mag-ina nang dumiretso sa kanilang bahay ang isang truck na nawala ng preno at may report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.
Parang binagyo ang bahay na ito sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Isang truck ang nahulog sa gilid ng kalsada at sumalpok sa bahay. Ang masaklap, nasa loob ng bahay ang isang nanay at kanyang 1 taong gulang na anak. Pareho silang binawian ng buhay. Ayon sa mga saksi, sa bintana ng kwarto dumiretso ang truck kaya napuruhan ng mag-ina. Gulang, tapos pa niya mahuhay-huhay tulog. Tapos, naroon nga ata ara sa ila bintana kay mahagbang tani. Amugit pa tunggo sang truck. Sugatan ng 5 pa nilang kaanak. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na may kargang buhangin. Pansamantalang pinalaya ang truck driver habang hinihintay ang desisyon ng kaanak ng mga biktima kung sasampahan siya ng reklamo. Sa Negros Occidental pa rin, sumalpok ang SUV sa kasalubong na truck sa Kabankalan City. Patay ang isang sakay ng SUV. Sugatan naman ang kanyang amang senior citizen na nagmamaneho noon at posibleng nakatulog. Isang rider naman ang nasawi sa Luwag City, Ilocos Norte matapos mahulog sa irrigation canal. Batay sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang rider habang dumadaan sa bypass road. Wala rin siyang suot na helmet. Mula sa GMA Regional TV, Aileen Pedreso, GMA News. Itinanggi ni Senator Cheese Escudero ang mga aligasyon sa kanya kaugnay ng umano'y kickback niya sa maanumalyang flood control projects. Sa kopya ng counter affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, sinabi niyang hindi siya nakakuha ng mahigit 300 milyong piso noong 2024 at mahigit 200 milyong piso noong 2025 mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Wala rin daw ebidensya na inutusan niya ang negosyanteng si Maynard Ngu na magsilbi umano niyang bagman. Wala rin daw ebidensya si Bernardo na tinanggap niya ang pera at pabago-bago rin ang aligasyon nito. Hiniling din ni Escudero na huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya dahil kung may master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Hinihinga namin ng reaksyon si Bernardo at ang ombudsman. Hindi raw nawawalan ng pag-asa si Interior Secretary John Vic Remulla na may buhay pa sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Kaya tuloy ang search and rescue operations taliwas sa naunang desisyon ng mga rescuer na inito na ito. May report si Jamie Santos. Lunes ng gabi, nagdesisyon ng mga otoridad na itigil ang rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Wala na raw kasing signs of life na nakita. Nag-recheck kami ulit. Totally wala nang nagawa. Pagkatapos po nito, so nag-decide na ako na no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. Pero sa pagbisita ni Interior Secretary John Vic Remulla ngayong araw, di pa po tayo nakawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob. Posible pa anyang may survivor sa 16 na hanggang ngayon ay pinaghahanap. There have been instances kasi na 2 weeks after nakahanap pa rin, katulad sa nangyayari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue. Tiniyak din ni Remulla na hindi matatakasan ng may-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelwork Corporation ang pananagutan nito. Hihilingin daw ng DILG sa DOJ na maglabas ng whole departure order laban sa may-ari. Sabi naman ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino, posibleng maharap din sa paglabag sa labor code ang may-ari ng gusali. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yun. Jamie Santos, GMA News. Sa November 13 nasisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kaso niyang Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Itinakdaya ng ICC Trial Chamber 3 sa status conference ng kaso ng dating Pangulo kanina alinsunod sa hiling ng prosekusyon. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, araw-araw isasagawa ang trial hanggang mag-recess ang korte para sa Pasko. Kadalasan daw na 5 araw humaharap sa trial ang akusado pero posible pang ma-adjust depende sa panibagong medical assessment ni Duterte. Itinakda naman sa June 23 at July 14 ang susunod na status conferences. Batay sa isinumiting dokumento ng prosekusyon, meron silang hanggang 70 testigo kabilang ang 30 insider witnesses.
May isinumite rin silang 177 speeches na may kaugnayan sa kaso. Paalala ng hukom, dapat maging efficient at effective ang presentasyon ng prosekusyon at defense para maging mabilis ang paglilitis. Hindi dumalo si Duterte sa status conference. Pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue sa Maynila para sa isang expressway project. Ayon kay DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, pumayag ang project proponents na suspendihin ang tree cutting activity habang pinag-aaralan pa kung pwedeng hukayin at ilipat na lang ang ilan sa mga puno. Mahigit 600 puno ang may permit mula sa DNR na putulin. Sa ngayon, mahigit 200 na ang naputol. Sparkle artist Rere Madrid at basketball star na si Kai Soto kasal na. Ibinahagi ni Rere ang highlights ng kanilang intimate wedding sa Alfonso, Cavite. Nagpasalamat si Rere sa kani-kanilang pamilya. Spotted sa wedding ang kuya ni Rere na si Ruru Madrid at girlfriend niyang si Bianca Umali. Sparkle stands with Clea. Sabi ng Sparkle GMA Artist Center, walang puwang ang anumang banta kay Clea Pineda at patuloy nilang isusulong ang kaligtasan, dignidad at kabutihan para sa lahat. Pinuna noon ni Clea sa kanyang social media ang mga komento ng ilang netizen sa kanya patungkol sa sexual violence at harassment, kaugnay ng role sa pinagbibidahang pelikula. Bea Alonzo balik taping para sa upcoming Kapuso political thriller na Whispers from Heaven. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan si Bea matapos umugong ang kontrobersyang nagkaroon umano ng problema at delay sa kasal nila ng business tycoon na si Vincent Ko. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang magkabilang kampo sa issue. Aubrey Carampel, GMA News. May tsuper daw na biyaheng Lagro Fairview na umani ng online road rage. Di naman humaharurot pero tila may favoritism sa isa niyang pasahero. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Ayun na aking darling. Hello. Rutang personalan ba to? Na para bang may nasagasa ang mga single na pasahero. Ang lambingang ito ng jeepney driver na si Aldrin at passenger princess niyang si Samantha na kanyang girlfriend. Kinaiinisan, kinakikiligan ng mga netizen. Biyaheng Lagro pa Fairview ang pamamasada ni Aldrin at laging nasasaktuhan at naisasakay si Samantha hanggang sa nagkamabutihan. Ang pasahero naging hatid sundo na. Literal na pumapara para pala sa isa't isa. Pero ang netizens tila na alarma. Kaya pala hindi ako pinasakay kanina nung pumara ako. Tapos pag kami lang ang nag-iisang pasahero, ipapasa kami sa iba. Unfair! Panawagan ng mga single. Itaas ang presyo ng diesel! Yes to jeepney pays up! Yes to jeepney pays up! Pero biro lang yan. Paano daw ba kasi sila sasakay ng jeep kung mahal na nga ang pamasahe, di pa afford ang lambing? Ian Cruz, GMA News. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maralio at ito ang State of the Nation.